Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. Muli, welcome muli ang bawat isa sa ating gabi ng panalangin upang muling idulog sa ating Panginoon Diyos ang mga hinaing ng kanyang mga anak. Praise the Lord. At I do believe na ang bawat isa ay mayroong mga pangailangan sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga po, meron tayong mga panalangin sa Panginoon dahil we are needy children of the Lord. Hallelujah. Without the Lord, hallelujah, we cannot do anything. Hallelujah. At bagamat kaunti lamang po tayo, ngunit tuloy ang ating gawain because this prayer meeting, it is for the needs of His children. Hallelujah. At ang bawat gawain, ito po ay gawain para sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At can we sing that song, You Are My Hiding Place, bago po tayo dumako sa kanyang salita? Amen. You are my hiding place. Amen. You are my hiding place. You fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. First stanza once again, hallelujah. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Yes, Lord, hallelujah. Tunay naman na kayo lamang o ang kanlungan o ang bawat inyong mga anak, Ama. Kayo lamang o Panginoon pong Diyos ang matatakbuhan, Ama.
ng inyong mga anak, Ama, sa oras ng Lord, in times of trouble. Kayo lamang, O Panginoon ko pong Diyos, sa malalapitan ng inyong mga anak, Ama, sa oras ng Lord God, hallelujah, pangangailangan, oras ng karamdaman, O God, kayo lamang inaasahan, O God, ng bawat isa na magbibigay ng kagalingan. At Lord God, hallelujah, sa inyong biyaya, O God, hallelujah, ay meron pong kapatawaran naman inyong mga anak sa bawat pagkukulang, mga bawat pagkakasala, bawat pagkukulang sa inyo, Panginoon ko pong Diyos. Ay Lord God, sapat ang inyong, Lord God, ang inyong biyaya at habag, Ama. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, saliksikin niyo po ang bawat puso ng inyong mga anak, Ama. Alam niyo po, Lord God, hallelujah, ang bawat nilalaman ng the reins of every heart and every mind, Almighty Father. Kayo, O God, hallelujah, ang siyang sumaliksik, Ama, nang sa Panginoon God, hallelujah, ay Panginoon ko pong Diyos, kung meron pong pagkukulang sa inyo, meron pong mga pagkakasala sa inyo, Ama, kung meron pong mga, Lord God, hallelujah, mga bagay na hindi po nakakalugod sa inyo, Ama, anything, O God, na mga bagay, O God, na hindi po nakakalugod sa inyo, mapagsisihan sa inyong harapan, Ama. Nang sa Panginoon ko pong Diyos ay makarating sa inyong trono ng habag at biyaya muli, O God, ang panalangin ng inyong mga anak, Ama. Panginoon ko pong Diyos, patawarin niyo po, O God, ang bawat inyong mga anak, Ama, bawat isa sa amin, O God. Sana po masumpong ninyo, O God, ng mga Lord God, hallelujah, mga imperfections, O God. Mga bagay, O God, hallelujah, na hindi nakalugod sa inyo, Panginoon ko pong Diyos. Kayo, O God, ang siyang magtuwid sa bawat puso, Ama, na ngailangan ninyong katuwiran, Ama. Kayo, O God, ang siyang magturo, Ama, sa bawat, Lord God, hallelujah, bawat inyong mga anak, Ama, na ngailangan ninyong, Lord God, na inyong, Panginoon ko pong Diyos, na inyong pagtuturo, Ama. Dahil, Lord God, hallelujah, it is just like a small children, Almighty Father, that needs a guidance, O God, ng inyong bawat anak, O Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, maraming salamat naman na napakadakila ng inyong pag-ibig, Ama. Hanggang sa ngayon, O God, patuloy inyong pag-iingat, patuloy na inyong pagbibigay sa bawat pangangailangan, O God, patuloy na pag-iingat sa bawat trabaho, patuloy, O God, na Lord God, hallelujah, patuloy, O Panginoon ko pong Diyos, na tumutugon sa bawat mga panalangin, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, kung makikita lamang, O God, ng bawat inyong mga anak, Ama, kung gaano kadakilang yung pag-ibig, O God, ay Lord God, hallelujah, labis-labis, O God, ang pagpuri sa inyo at pasasalamat, Ama, at pagdakila sa inyo, Ama. Kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang patuloy, Ama, na magbukas sa bawat puso at kaisipan, O God, bawat kaluluwa at bawat spirito, O God, na Lord God, hallelujah, kayo magpahayag, Ama, kung gaano kadakilang yung pag-ibig, Ama. Lord God, hallelujah, ang lahat po ng inyong Lord God, ginagawa, Panginoon ko pong Diyos, ay para po sa amin, Ama. Lord God, hallelujah, ako'y nananalig ko, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, na Panginoon ko pong Diyos, hindi niyo po kailanman pababayaan, ni minsan man kinalimutan, Ama, ang inyong mga anak, Ama, na gaya ng inyong sinabi, Ama. At Lord God, ito'y, Lord God, hallelujah, hanggat narito sa lupa, Ama, ang inyong mga anak, Ama, ay ito'y magpapatuloy, Ama. Na kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang mag-iingat at gagabay at gagawa ng bawat, Lord God, hallelujah, pagkakataon at bawat pangangailangan, Lord God, hallelujah, mga bawat, Lord Jesus Christ, sitwasyon para sa inyong mga anak, Ama, nang sa gayon, O God, ay maluwalhati at mapupurihan po kayo. Lord God, hallelujah, maraming salamat sa inyong kabutihan at kadakilaan, Ama. At Lord God, hallelujah, once again, Father, may you shed your precious blood unto every hearts and every minds, Almighty Father. Nang sa gayon, O God, ay maging worthy once again, Almighty Father, ang inyong mga anak, Ama, na makatanggap, O God, hallelujah, madatnan ng inyong banal na salita, Ama. Lord God, hallelujah, marapatin niyo po, O God, na inyo pong circumcise every ears and every heart, Almighty Father. Inyong mga nakamahan. Nang sa gayon, Panginoon ko pong Diyos ay, Lord God, hallelujah, na maging karapat dapat to be a dwelling place ng iba ng Espiritu Santo, to be an honorable vessel, Almighty Father. Being a dishonorable vessel before Almighty Father. Ay, Lord God, hallelujah, by your grace, O God, hallelujah, you justified and you sanctified it, Almighty Father, by your precious blood and by the washing by the water of your word. And Lord God, hallelujah, marapatin niyo po, Ama, na inyong banal na Espiritu Santo ang siyang, Lord God, inyong maisalin, O God, sa bawat sisidlan, Ama. Nang sa gayon, O God, hallelujah, ay may, Lord God, may balik sa inyo, Ama, at may bigay sa inyo, Ama, ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat, Ama, sa lahat ng inyong dakilang ginawa sa bawat inyong mga nobya, Ama. Lord God, hallelujah, once again, Father, I commit, Father, all of this service, Ama. Samahan niyo po kami, Ama, ng banal na Espiritu Santo, and inviting, O God, your Holy Spirit, O God, to once again, O God, speak, O God, into this mortal lips, Father, that will be used as an instrument, O God, to deliver your holy word, Almighty Father. Oh God, hallelujah, may your call of fire, O God, once again anoint these lips, that only your holy word, O God, be spoken, O God, that is, Lord God, be needful, O God, that will be helpful, Almighty Father, and that will be, Lord God, hallelujah, will be the satiation, O God, satisfying portion of your children, O God. I commit, Father, all of this prayer, Almighty Father, under the mighty hand of God, in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. And can we open please in the book of Psalms chapter 20? Hindi na po tayo magpapakatagal. Praise the Lord. Psalms chapter 20 verse 1 to 9. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms chapter 20 verse 1 to 9. Amen. 20. Praise the Lord. Hallelujah. Unahin natin sa Psalms chapter 89, mga kapatid, bago dito sa 20. Chapter 20. So, Psalms chapter 89, verse 1. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito sa verse 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Hallelujah. Sabi niya po dito sa salitang Tagalog, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng saling lahi. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay isa muli na inspired, hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa ating kapatid na si David. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And sabi dito ni David, hallelujah, as we know that David, he is a man after God's own heart. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung nais ng ating Panginoon Diyos. Kaya he expressed it unto David that I will sing of the mercies of the Lord. Praise the Lord. Dahil kung wala po yung mercy ng ating Panginoon Diyos, wala po tayo ngayon dito. Kung wala yung grace ng ating Panginoon Diyos po, hindi po tayo nakasampung at hindi po tayo nasumpungan ng ating Panginoon Diyos. Alam po natin sa I'm always repeating this, mga kapatid, 8 billion, almost 8 billion na, mga kapatid. It is 777 million, hallelujah, for the couple of months. Malapit na maging ang populasyon ng tao ay malapit nang dumating sa kapahingahan. We know that 8, it is a rest. God created heavens and the earth, hallelujah, for 6 days. On the 7th day, it is a rest, hallelujah. 8th day, it is eternity. Praise the Lord. At babalik na po sa eternity ang, hallelujah, ang praise the Lord, ang kalalagayan ng mga taong, hallelujah, nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Walang iba kundi ang kanyang mga nobya. Hallelujah. God bless you. Hallelujah, sister. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, I will sing of the mercies of the Lord. Nawagan ito po. Hallelujah. We're always reading when it comes to our prayer meeting about the Psalms. This is a Psalms unto the Lord by David. Hindi po ito salmo para kay David, kundi ito ay salmo para sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi lamang po para kay David o hindi lamang po ito buhat kay David. Nawa ito po ay maging desire ng puso natin. Nang tayo ay kaluguran ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Paano malulugod ang isang ama kung ang isang anak, hallelujah, ay hindi makitaan ng tinatawag na kagalakan sa lahat ng ginagawa ng kanyang ama? That's the thing. At praise the Lord, hallelujah, may mga tao na pagka dumating ang pagsubok, pag dumating ang tinatawag natin na alon sa buhay o tinatawag na bagyo, ang sinisisi ang Panginoon Diyos. Pero hindi tinitingnan sa salamin ng salita ng ating Panginoon Diyos kung ano naman ang kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Laging sinisisi ang Panginoon Diyos, ang ibang tao, pero ang sarili hindi nakikita sa liwanag ng salita ng ating Panginoon Diyos. Iyon po ang kulang. Kaya't kung minsan, hindi makakilos ng lubos ang Panginoon, maging ang panalangin ay malamig. Maging ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos ay malamig, patay. At yan po ang espiritu ng Laodicea. Sinabi niya po dito sa message na yung ating tinatalakay na getting into the spirit, the Laodicean church age, hallelujah, Laodicean condition, hallelujah, it is called off. Nanlamig na. At hindi po yun nais ng ating Panginoon Diyos. Nais ng ating Panginoon Diyos, kung ikaw ay mainit, magpakainit ka. Kung ikaw ay malamig, baliktarin mo, magpakainit ka pa rin. Yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Dahil tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos na siyang babalik sa atin.
Hindi po tayo tradisyon, hindi po tayo denominasyon, kundi tayo ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Kung nakikita lamang natin yung mga answered prayer ng ating Panginoon Diyos sa ating prayer account. Praise the Lord. Ni minsan hindi po nagkulang ang ating Panginoon Diyos. Panghawakan lamang natin ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang pangakong salita. Praise the Lord. Wag lamang A at saka wag lamang B, kundi the most important, it is C. Confession. Praise the Lord. Hallelujah. Kung makikita natin kung nabasa ninyong testimony ni Sister Lilia. Hallelujah. Praise the Lord. Nais na ni Brother Albert na dalhin sa ospital yung kanyang asawa. By faith. Babae pa. Minsan, ang lalaki pa ang mabilis maghanap ng doktor. Pero babae, mayroon pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag pa tayo mapanghinaan. Ano mga kapatid? 2 weeks mga kapatid. Hindi niya malunok yung kinakain niya. Kahit na may sabaw. Nanghihina siya. Pero pinanghawakan niya ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kailan nagkulang ang ating Panginoon Diyos? Ni minsan hindi siya nagkulang. Kung ang isang magulang na natural, hindi siya magkukulang sa kanyang anak. Yes, meron siya kung minsan kapamaraanan, hallelujah, para turuan ang anak. Praise the Lord, dahil ayaw nating mapasa kalagayan ng Laodicea, ang ating mga mahal sa buhay. Praise the Lord. Hayaan natin dyan sa, papakawalan natin ang ating anak. Anong mangyari mga kapatid? Pagbalik nila sa atin, sakit sa ulong dala. You know, this Laodicean church age mga kapatid, ang problema hindi po yung bata, itong millennial, yung tinatawag na Generation X o mga millennials. Ang problema, yung mga magulang na nagpalaki. Hindi alam ang disiplina. Yan ang naging problema. Kahit nabasahin natin ang mga statistics ngayon, anong problema ng mga bata? Krimen, bayolente, dahil sa napabayaan sa mga bagay sa sanlibutan. Praise the Lord. Mga games, televisions, entertainment, barkada, bisyo, pinabayaan dahil mahal ang anak. Pero hindi yon ang pagmamahal, kundi kapahamakan ng anak. Kapahamakan para sa anak. Ganon din ang ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Tinuturuan niya. Ang problema hindi po ang ating Panginoon Diyos, hindi ang salita ng ating Panginoon Diyos, hindi ang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ang problema po, nasaan ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya merong message na, is your life worthy of the gospel? Always repeating, hindi po ito denominasyon. Praise the Lord. It is relationship with our bridegroom, our Lord Jesus Christ. Kahit na 2 poste na lang matitira mga kapatid, I will not change ang paghawak ko sa salita ng ating Panginoon Diyos. The purity of the message, the unadulterated word of God. Praise the Lord. Dahil once na nadagdagan mo at naging doktrina at krido na wala sa kapurihan ng salita ng ating Panginoon Diyos, lalayo ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray to the Lord. Muli, Ama, kayo po mag-bless ninyong salita, Panginoon ko pong Diyos. At ang kapurihan sa inyo lamang, O God. Hallelujah. Nawa, Panginoon ko pong Diyos, kayo ang mangusap, O God. Patuloy, Ama, na magpakain, O God, magpalakas sa bawat kaluluwa at magturo, Ama, sa inyong salita. You are our guide, Almighty Father. It's your promise, Father, that when the Spirit of truth is come, He will guide you unto all truth. Father, hallelujah, we confess, profess, and we recognize, Father, that your Holy Ghost, O God, our Comforter, is our guide, O God. I'm praying to you, Father, na kayong mag-guide na patuloy sa inyong mga anak, Ama, by your word, Almighty Father. And Lord God, I commit to you, Father, all of this prayer, O God. I love you, O God, and I do believe, my brethren, your children loves you, Father, above everything, O God. In the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Maraming na po kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At I was just hallelujah, dumating po sa akin in this thing about hallelujah, how our God, praise the Lord, He is our God that loves justice and judge. Kailanman ang ating Diyos hindi po siya nagkonsenti maging sa mga propeta niya, maging kay David, kay Solomon. Even David, he was a man after God's own heart. Dahil siya nagkasala, hallelujah, na hallelujah, naging sa kamatayan ng tinatawag ng isa sa kanyang mga tapat na
na sundalo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pagnanasa kay Bathsheba. Praise the Lord. Hindi po yung pinakawalan ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Hindi po yun pinalampas ng ating Panginoon Diyos. Even David himself, hallelujah, when he raised up Absalom, his son, praise the Lord, ay tinuruan siya ng ating Panginoon Diyos para siya may panumbalik sa salita ng ating Panginoon Diyos. You know that the Word of God, hallelujah, hindi po ito mabigat sa kanyang mga anak. Dahil pagka isinuko natin ang puso natin sa ating Panginoon Diyos, praise the Lord, lahat ay magiging magaan sa atin. Hindi po magiging batas, hindi po magiging dos and don't ang salita ng ating Panginoon Diyos. Yan po ay kusang dadaloy. Yan po ay kusang lalabas. It is because the Holy Ghost ang siyang gumagawa sa ating puso. Pero kung walang Holy Ghost na nasa sisidlan ng bawat kanyang mga anak, praise the Lord, diyan po nahihirapan. Praise the Lord. Diyan po nahihirapan maglingkod, diyan po nahihirapan manalangin, diyan po nahihirapan, hallelujah, na magbasa, makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. It is because the Holy Ghost ay hindi sinasaliksik sa buhay. Kaya't walang guide. Anong mangyari? Pagdating ng umaga, nakalimutan manalangin, hindi nananalangin, hindi hinahanap ang guidance ng Panginoon Diyos through the Holy Ghost. Anong mangyari? Paglabas ng bahay, walang guidance ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya't ganun po kahalaga ang banal na Espiritu Santo sa buhay ng kanyang mga anak. Praise the Lord. Without the Holy Ghost, wala po tayong pinagkaiba sa nominal church. Denominational. Wala pong pinagkaiba. Parang kung lang yan, mga kapatid, sinabi na Brother Branham, na ang pagkakaiba ng tao at saka sa hayop, ang hayop walang kaluluwa. Ganon din sa anak ng ating Panginoon Diyos. Ang pagkakaiba ng kanyang tunay na anak. Dahil meron nagpropropes po na anak ng Diyos. Pero pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, ayaw, hallelujah, mamuhay sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pag sinabing salita ng ating Panginoon Diyos, ay, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon dahil ayusin ko muna yung buhay ko. Hindi ganoon. Ang Panginoon Diyos ang siyang aayos sa ating buhay. At maging mga mananampalatay, pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, hindi nagbago ang pamantay ng ating Panginoon Diyos. Tao ang nagbabago. Kaisipan ng tao ang nagbabago. Pero ang ating Panginoon Diyos, hindi kailanman magbabago. The standard of the Lord ay mananatili. Ang problema ngayon sa huling kapanahon ng mga kapatid dahil sa tinatawag na masaganang pamumuhay, masarap na pamumuhay. Pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, ayaw nang magpaturo. And anong tawag po doon mga kapatid? That is a delinquency. Praise the Lord. Kaya nga't hindi lahat ng Hudyo ay Israelitas. Hindi lahat na tinatawag, nagsasabi ng Messiah believer, is a truly believer. Dahil pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, marami pa rin sumasablay ng salita ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hindi po tayo dito legalista, hindi po tayo dito perfectionist. There's only one perfect and that is God, His Word. The only thing is our life, hallelujah, surrendered unto the Lord. Praise the Lord. Ang buhay ba natin ay sinuko ba natin lubos sa ating Panginoon Diyos? Hahanapin ang ating Panginoon Diyos. Di ba sinabi ng Scripture that man deviseth his own way, but the Lord, hallelujah, sinasaliksik niya ang bawat puso ng mga tao. Ilan bang sinuko natin sa ating Panginoon Diyos? 50%? Hindi. 99% ang sinuko ko sa Panginoon Diyos. Pero yun ba ay nakalugod sa Panginoon Diyos, yung 99%? Hindi po. Praise the Lord. Nawa ang desire natin hindi po 99.9%, kundi ang desire natin sa ating Panginoon Diyos ay 100% na may bigay natin sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. At kung yun ang nasa ng ating puso, praise the Lord,
mahirap baga sa ating Ama sa langit na gumawa, kumilos sa ating kahilingan? Hindi po. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Minsan mga kapatid, hallelujah, puro kabuti ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay kuminsan na-oversee. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na-oversee yung kabuti ng ating Panginoon Diyos. Pero wag po natin kalilimutan ang nais naman ng ating Panginoon Diyos para siya ay mapupurihan at malugod sa ating buhay. Praise the Lord. Wag po natin ipagkait ang mga bagay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos at sa kanyang ikalulugod sa kanyang mga anak. Praise the Lord. Hallelujah. If we have the Holy Ghost, ano sabi ng Scripture? He will guide you unto all truth. Ang truth, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. All truth, hindi po some or almost, kundi lahat ng katotohanan. Yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. Praise God. At mga kapatid, hallelujah, we are in the last days. Hallelujah. Ibigyan natin ang best natin sa Panginoon Diyos. I am not speaking about monetary best. Hindi po yun, mga kapatid. What I'm emphasizing here, mga kapatid, is how do we behave in the sight of the Lord. Praise the Lord. Kasama ang kapatiran at maging kung tayo ay nag-iisa na lamang. Hallelujah. I am not always, pag sinasabi kong best natin sa Panginoon Diyos, hallelujah, it is not monetary or any natural things. It is how we live our character in the sight of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You know, I'm not preaching about the monetary thing because that is, if you love the Lord, hindi mo na nakawan ng ating Panginoon Diyos. At hindi pagkakait ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pangako sa atin. Hindi ako nagsasaliksik, hallelujah. Ang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi yung tumitingin sa natural na bagay, maging sa salapi. Pila ko ginto dito sa lupa. Kabayaran sa kanyang pagpapagal sa ating Panginoon Diyos. Hindi yun, mga kapatid. It is because you are serving the Lord, you're doing all of your best unto the Lord because you love Him. You owe your life unto Him. You owe your breath, your lahat, ang kalakasan mo, buhay mo, trabaho mo. Amen. Bukas, mga kapatid, sinasabi ko, inuulit ko, mga kapatid, bukas pwedeng lahat ng bagay mawala. Amen. Praise God. Wag nang punawa, humantong pa. Hallelujah. Wag po nawa humantong pa sa ganung pagkakataon. Hallelujah. Na tayo mataranta ulit at saliksikin ulit ang biyaya at habag ng Panginoon Diyos. Matuto po tayo. Praise God. Matuto po tayo, mga kapatid. I'm preaching as very hard. Ito po'y para sa kabutihan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos. You know that my sons, mga kapatid, I'm disciplinarian at mahigpit ako sa kanila. Kahit na mahigpit na nga ako, lumulusot pa nga, may games pa rin eh. How much more pag pinakawalan ko na. Hallelujah. Dahil alam ko yung kalagayan ng sanlibutan, mga kapatid. At hindi tayo ipinanganak kahapon lang. At binigyan tayo ng spirito ng tinatawag na spirit of discernment of the Lord. Spirit of discernment in every spirits at lahat ng mga nangyari sa paligid. By the Word of God, by the Holy Ghost in our life. Hallelujah. You know that lahat ginagawa ko para sa kabutihan nila. Kaya nga't madalas na kuminsan hindi nga kami magkaunawan na aking may bahay. This is the way ng aking paghihigpit. Hallelujah. At hindi ko yun ikinakaya, mga kapatid. Dahil yun ang experience ko and that what I benefited from my Father. Hindi ko ikinakaya yung mga kapatid. Para sa kabutihan nila. Dahil pagka mag-asawa sila, mga kapatid, after 3 years o 4 years, mag-asawa sila, malayo sila. Hanggat nasa loob sila ng bubong, ng aking, hallelujah, pangunguna, pangangalaga, I will do my best para sila ay mapalaki na mayroong pagmamahal at takot sa ating Panginoon Diyos.
Ngunit kung matigas ang kanilang ulo, hindi sila susunod sa akin, I always praying it unto the Lord, surrendering them, same as Job. Hallelujah. Ganun ang pagmamahal ng isang magulang sa mga anak. Always, you have to read the book of Job. You always, hallelujah, offer an offering unto the Lord for his sons and daughter. Per adventure that they are sinning unto the Lord, hallelujah, they are committing sin unto the Lord, merong nakalaan na biyaya ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil after 2 years, 3 years, 4 years, makapag-asawa sila, masaya na ako. Because I've done my best. I've done my part. Hindi ako madidisappoint dahil ako'y na-restraint. O pinigilan ko. Hallelujah. Dahil sa kagustuhan ng iba, hindi. Hallelujah. And now, sabihin ng ating Panginoon Diyos, ang kapare sa ating Panginoon Diyos. And they are listening. That is for their own good. Hallelujah. Dahil pag wala, sabi nga, hallelujah, ang isang loob ng tahanan, pag walang order, mga kapatid, magiging magulo yan. Magkakanya-kanya yung mga anak, magiging magulo ang loob ng tahanan. Praise the Lord. Kaya, hallelujah, I'm always, hallelujah, I'm praying that you will be understand, hallelujah, how the Word of God, hallelujah, is always be precept upon precept, upon precept, upon precept. Line upon line, upon line, upon line. Here little, there little. Yan po salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi po yan mababago. Hindi po kailanman, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, na binago niya ang kanyang standard. Ang kasalanan, kasalanan. At ang kabanalan sa paningin ng ating Panginoon Diyos, wala iba kundi ang kanyang salita na nasa kanyang mga anak. Hallelujah. Ay kabanalan. Nakakalungkot, mga kapatid. I'm not accusing or telling about the way that different servants of the Lord is handling. But I would like to emphasize, mga kapatid, the prophet is always telling, what we need is an old-fashioned house cleaning. Lagi sinasabi ng propeta, hindi lamang before 1963 hanggang 1965. Sinasabi ng propeta. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi mo i-compromise ang salita ng ating Panginoon Diyos dahil sa hindi kagustuhan ng karamihan. Hindi. Hindi po dito paramihan sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, hallelujah, I'm not looking for tinatawag na popularity. No? I will preach the Word of God. May manood man o walang manood, the most important, hallelujah, I did not compromise to the Word of God. Amen. May makinig man o wala, the most important is that I please the Lord, not as a man-pleaser. Sabi ni Peter, hallelujah, we came unto you not with the enticing words of men, but with the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dapat ganun po tayo ang zeal natin for the zeal of mine house. Sinabi in the book of Psalms. Ganun tayo, mga kapatid. Kahit na tayo ay dustahin, kutsain, alang-alang sa ating Panginoon Diyos. Reproach for the cause of the word of the Lord. Hallelujah. Yan ang kagalakan ko, mga kapatid. I'm not after about popularity o paramihan ng mga tinatawag na kaalyado or no. Hallelujah. Ang pinakamahalaga sa naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi po yan paramihan. It is our relationship to our Father. Then the Father will move into your heart. Siya maglalagay ng pag-ibig. Hallelujah. To bind every hearts of His children. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Basahin natin ito, mga kapatid. Kita na. Tuloy natin, mga kapatid. Sabi niya po dito sa verse 2, For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heaven. Praise the Lord. Yung katapatan ng ating Panginoon Diyos ay kanyang itinalaga maging sa sangkalangitan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya sa verse 3, I have made a covenant with my chosen. Praise the Lord. Ang Diyos mismo ang gumawa ng tipan sa kanyang mga pinili. I have sworn unto David my servant, thy seed will I establish forever. Ang Panginoon Diyos will be the one to establish His seed forever and build up thy throne to all generation.
Praise the Lord dahil sa katapatan ni David. Katapatan ni David. Hallelujah. He was a man after God's own heart. And it is God established His kingdom, His throne forever. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Nawa ganyan yung puso natin. Praise the Lord, hallelujah. Tinitipid natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon Diyos pag may mga testimony na ginawang ating Panginoon Diyos. Pero kung tayo naman ang mga ilangan, ay nagkakandara pa naman tayo sa ating Panginoon Diyos. Dapat hindi ganun ang attitude natin. Praise the Lord. I'm speaking this is in general because this is the spirit na itinutulot natin. Dahil kung hindi natin tinutulot ito mga kapatid, lahat tayo mga kapatid, papasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos tuwing may kapatid na nagte-testify. Praise the Lord. Hallelujah. I'm saying this because sino pong hindi nangangailangan sa ating Panginoon Diyos? Bukas may kailangan ka sa Panginoon Diyos. Paano na pag tayo may kailangan? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos, hindi niya sinabi ni minsan, hindi ka marunong magpasalamat sa akin, you are unthankful, and I will postpone my answer unto you. Praise God. You know that unthankful spirit that is included in the book of Timothy. That is the spirit of the last days. Perilous time shall come. Man shall be lovers of pleasures more than the lovers of God. Truth breakers, false accusers, incontinent, despisers those that are good, unthankful, unholy. That are the spirit of this last age. Praise the Lord. Isa lamang espiritu ng ating Panginoon Diyos, that is the Holy Spirit, at lalabas yung kanyang bunga. Galatians chapter 5. And the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, patience, temperance. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tuloy natin mga kapatid. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord. Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid, yung anghel sa langit na hindi nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon Diyos at pagliligtas. Create yun ng ating Panginoon Diyos para siya'y maging Diyos. Alam niyo ba ang Diyos, mga kapatid, anong ibig sabihin ng Lord? It is an object of worship. Kaya't mga kapatid, praise the Lord, tayo ay subject ng ating Panginoon Diyos kung tayo ay nagbabalik sa Kanya ng ukol na pagpuri sa ating Diyos na buhay. And we are His subjects. Praise the Lord. Hallelujah. If we give unto Him all our due praise and thanksgiving and glory unto the Lord. Praise God. Hallelujah. An object of worship because God inhabits in the praise of His people. Alam niyo ba yung mga kapatid, sabi in Scripture, for the Lord, our God, inhabits unto the praise of His people. Kaya't kung walang pagpuri mga kapatid, wala doon ang Diyos sa bawat puso. Praise God. Ganyan po yung nangyari mga kapatid sa mga nominal, formal churches. Pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, kapuruhan, hindi matanggap ang salita ng ating Panginoon Diyos. It is very cold. It is because the Holy Ghost is not in their hearts. Praise the Lord. Hallelujah. Because the Holy Ghost, pag nasa puso yan ng isang tao, it will respond. There is a deep calling unto the deep. Mayroon ba ng Espiritu Santo, hallelujah, na siya magre-respond sa salita ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Pero pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos, at tayo tutulog-tulog, at mas gising pa tayo pagdating sa mga bagay dito sa libutan. Praise the Lord. Tingin ba natin makakalugod sa atin ang ating Panginoon Diyos? Hindi po. Hallelujah. Saliksikin natin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. For who in heaven
can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Kanino? Saan may ahambing ang ating Panginoon Diyos, maging sa sangkalangitan man, maging ang sa mga anak ng tao? Saan natin may ahambing ang ating Panginoon Diyos? Hallelujah. Verse 7. God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Ulitin po natin, salitang Tagalog. Isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal, hallelujah, and to be had in reverence of all them that are about Him. Ganito po ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa presensya ng ating Panginoon Diyos, ay nasa presensya ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng tinatawag na reverence. Praise the Lord. At lahat ng tinatawag na natakot sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. You know that in the time of Moses, praise the Lord, pagbaba ng ating Panginoon Diyos sa Mount Sinai, walang hayop man, hallelujah, ang makakalapit ni makakayapak man sa bundok dahil sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. You have to think, hayop lang mga kapatid natatapak doon sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hindi yun nagkasala. How much more ang tao pagka lumapit doon na hindi karapat-dapat? Patay sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Ngunit sa ating kapanahunan, hallelujah, sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po malayo ang Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. The Holy Ghost. Hindi po malayo. Hallelujah. Tayo ay dumulog lamang sa ating Ama. He is our help in times of trouble. Salisikin natin ang kanyang banal na presensya. Tayo ay kanyang, hallelujah, pupuntahan. Hindi ba sabi ng scripture na, knock and it shall be open. Ask and it shall be given. Praise the Lord. Pero ang sinabi ng scripture, huwag natin kalimutan, sinabi in the book of Psalms then that it is the iniquities and sins of men departed him away from the Lord. Yun ang nagpapalayo. Praise the Lord. Kaya nga, kung tayo mananalangin at hindi natin madama ang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, then we have to check ourselves. Baka meron tayong pagkakamali na hindi pa natin i-confess. Pagkakasala na hindi natin i-confess. Hallelujah. And it need to be repented. Kailangan mapagsisihan. And to be shed by the blood of the Lamb. Nang sa gayon, tayo ay babain ng kanyang banal na Espiritu Santo. He is the high priest. He is the high priest of the feelings of our infirmities. Hallelujah. And that Holy Ghost, our high priest, hallelujah, ang siyang mananahan sa ating puso. That in times na tayo mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Even He will be the one to utter in our lips. Siya yung magbibigay ng ating bibigkasin, ating idudulog sa ating Panginoon Diyos, sa ating panalangin. Hallelujah. It is the Holy Ghost in us ang magtuturo pa sa ating tamang panalangin. Praise the Lord. Kaya ang magiging panalangin natin, let thy will be done, O Lord, in earth as it was in heaven. Praise the Lord. It is because the Holy Ghost is in us. Praise the Lord. Tuloy natin mga kapatid. God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Kaya't sa pagtitipon ng mga santo, andoon ang tinatawag nating our fear unto the Lord. Yung fear na yung mga kapatid, ito yung karugtong na sinabi niya po dito, and to be had in reverence of all them that are about Him. That fear, it is the reverence sa lahat po na nakapalibot sa ating Panginoon Diyos. It is a reverence. Hindi po yung natatakot tayo dahil meron tayong nagawang kasalanan. Hindi po. It is because the very deepest respect and reverence unto the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Yung pinakamalalim. Hindi lamang po yung panalangin ng Diyos na nasa langit siya. Hindi. Hindi ganun ang trato. Napakalalim na pagmamahal and reverence unto the Lord. Hallelujah. Minsan kasi akala ng tao, hallelujah, pag hindi pa naibukas kung sino ang ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Hallelujah. Akala ng tao kasi ng isang ama nating nasa langit, kagaya siya sa ama nating nasa lupa, na pwede nating gawin ang gusto natin, na ganun lang lamang ang ating trato. Hindi po. We must have a character in the sight of the Lord. Pinakamataas na paggalang sa ating Panginoon Diyos. Pinakamalalim na paggalang sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Alam mo ba natin ibig sabihin ng reverence, mga kapatid? Ang respect, the reverence unto the Lord. The reverence unto the Lord, isang halimbawa, mga kapatid. Hallelujah. Pag mayroong nananalangin, hallelujah, sa isang silid, praise the Lord. Pag mayroong nananalangin, isang halimbawa ng reverence, maging sa, hallelujah, pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sigit pa kapag it is an earnest prayer of a brother or sister sa isang silid. Hallelujah. And we know that someone is praying. Hallelujah. Hindi natin gigimbalain. That is one form of reverence. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun po ang reverence. Someone is praying. Someone is imparting the Word of God. Hallelujah. Maging sa gawain man, o maging sa sharing. Hallelujah. It is your reverence. Hallelujah. Na mapanatili ang tinatawag na iting espiritu ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na hindi po nagigimbala yung gawain o yung pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. That is a reverence. Hallelujah. Kaya sinabi ng prophet, you know that what is a reverence? Kung tayo nakikinig ng salita ng and the message and the preaching, mga kapatid, ang reverence, mga kapatid, yung sinasabi ng propeta, ng prophet, be reverence because He is here. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos. That is the reverence. Kaya nga't sinabi ng isa sa mga, yung asawa ng isang kilalang evangelist, tele-evangelist, you know that the most pinakasolemn na aking nadaluhang gawain that I ever experienced, it is with Brother Branham. It is, you know why? Because the reverence of the people was there. Nawa pa natin ibig sabihin ng reverence, mga kapatid. Hindi po lamang sa Old Testament. Hindi lamang po sa holiest of holies ang reverence. Kundi ngayon sa ating kapanahonan, mga kapatid. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Greatly to be feared in the assembly of the saints. Praise the Lord. Sino po ba ang santo ng ating Panginoon Diyos? Kundi ang nobya niya. Maging sa assembly ng kanyang saints, when it comes to the Word of God, hallelujah, ay andon po ang reverence na binibigay natin sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, pag wala po ang reverence in the holiest of holies, in the times of the Levites, walang reverence, mga kapatid, kahit na nga may reverence kung magkamali ng hakbang, ang tinatawag nating high priest na maghahandog. May reverence na siya, pero nagkamali ng lakad. And God is slay. Pag hindi na tumutunog yung tinatawag na bells that was na nasa paanan. Praise the Lord. Ganon po ang reverence when it comes unto the Lord. It is
yung tinatawag natin yung the deepest respect unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the high priest, mga kapatid. Nagbibigay na ng reverence pero nagkamali ng lakad. Dahil nandun yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. On the Lord's day. Praise the Lord. How much more pag walang reverence in that holiest of holies. Kaya kung minsan di madama ang banal na presensya because there's no reverence in the hearts. Maging sa panalangin, may nananalangin, mayroong nagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi ako nakatanggap ng pagpapala. That was in the hearts. Where is the problem? Nagkulang ba ang ating Panginoong Diyos? Hindi. It is our attitude. Hallelujah. Kaya kung gusto po natin na makatanggap ng tinatawag na siksik-liglig na pagpapala sa ating Panginoong Diyos, dapat alam natin yung mga bagay na yun. Our God, hallelujah, ay karapat dapat na bibigay natin yung tinatawag nating due reverence unto Him. Hindi lamang due praise, kundi yung due reverence natin sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tuloy natin, mga kapatid. O Lord, God of hosts, who is strong, Lord, like unto thee, or to thy faithfulness round about thee? Sabi niya dito, O Panginoon Diyos ng mga hukbok, sino ang makapangyarihang gaya mo? At ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo? Verse 9, Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, Thou stillest them. Sabi niya sa salitang Tagalog, iyong pinagpupunuan ang kapaluluan sa dagat pagka nagsisibangon ang mga alon niyon ay pinatatahimik mo. Praise the Lord. Maging yung alon sa dagat. Praise the Lord. Hallelujah. Yung alon sa dagat, yung tubig sa dagat ay nilagyan ng Panginoon Diyos ng boundary. Di ba sinabi ng Scripture? Na it is the Lord. Sabi ng Scripture na ang Panginoon Diyos ang siyang naglagay ng boundary ng tubig at saka ng lupa. Para hindi po lumagpas yung tubig. Dahil pag hindi nilagyan ng ating Panginoon Diyos ng boundary, yung dagat at saka yung lupa, ano pong mangyari? Yan yung tinatawag nating tsunami. Yung tinatawag nating yung surge, water. Praise the Lord. At mga kapatid, ang alon, mga kapatid, ay tumitipo sa buhay. Hallelujah. Na mga anak ng ating Panginoon Diyos ay ang mga pagsubok. Siya ang nagtatalaga ng tinatawag nating boundary o hangganan. Ang ating Panginoon Diyos, hindi siya magbibigay ng isang pagsubok ng higit sa iyong makakayanan, ng higit sa iyong pananampalataya. Praise God. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Lagi siyang tapat, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos ng unos ng alon, mga kapatid. Hallelujah. Tapos ang purpose ng ating Panginoon Diyos, hindi pagkakait ng ating Panginoon Diyos ang kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. And everything that is happening unto us, we have to look it in a positive way. Saliksikin natin ang Panginoon sa mga dumarating sa ating buhay. Ang ating Panginoon Diyos, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos, hindi para tayo pahirapan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi para pahirapan tayo ng Panginoon Diyos. We know that Christianity, kasama sa pagiging isang Kristiyano, hallelujah, yung tinatawag nating testings of faith and trials of faith. Praise the Lord. Para higit tayong mahubog, hallelujah, sa kanyang wangis. Patuloy na mahubog sa kanyang wangis. Hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon Diyos ng pagsubok para tayo parusahan. He is not a God of anger. He is not a God of punishment. He is not a God of hurt para saktan ang ating puso. Hindi. Praise the Lord. Kaya nga't pag lumalakad tayo ng hallelujah, it is a pleasing unto the Lord. Ano sabi ni Scripture? Maging yung kaaway mo will make a peace unto you. Praise the Lord. Maging yung kaaway mo, hindi man ikaw yung umaaway, sila nag-aaway sa iyo. Praise the Lord. Pag lumakad ka ng kaaya-aya sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, maging ang Panginoon Diyos mismo ang gagawa para yung puso nila ay antigin ng ating Panginoon Diyos at sila mismo ang gagawa ng kapayapaan sa iyo.
Praise the Lord. Hallelujah. And I'm always, praise the Lord, ako pa rin sa ating Panginoon Diyos, I'm always saying that sa, praise the Lord, ang salita ng Panginoon Diyos ay totoong-totoo. I'm always saying that in my workplace, mga kapatid. I'm always saying that in my workplace. Praise the Lord. At hindi po tayo ang perfecto. It is the Holy Ghost. It's the Holy One in us. Praise the Lord. At pag tayo ay nasa posisyon na, tayo ay mapagkakatiwala na ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Di ba the message adoption? Pag tayo ay maayos na sa Panginoon ng ating Panginoon Diyos, ito ay mapagkakatiwalaan na ito. Sa Kanya na ako magbibigay ng pera sa Kanyang account. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi lang 10,000 o 20,000 ang bibigyan ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ano man. Hallelujah. Nakapaloob sa Kanyang pangako sa atin ay kanyang ibigay ng ating Panginoon Diyos. Once that we are already, hallelujah, positionally placed unto His Word. Praise the Lord. Yan ang nais ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah. This is not the time na patumpik-tumpik. This is not the time of criticism. This is not the time of looking to the left or to the right. This is not the time of looking at your back, to your past. Praise the Lord. Hallelujah. Ni maging alaala man sa ating nakaraan, ay ito'y hindi nakaya-aya sa atin. Praise the Lord. This is not the time of looking here downward in this earth. This is the time to look up in heaven, looking sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy natin, mga kapatid. O Lord of hosts, sa verse 9, Thou rulest the raging of the sea, when the waves thereof arise, Thou stillest them. Praise the Lord. Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat pagka nagsibangon ang mga alon niyon ay pinatatahimik mo. Ang Panginoon Diyos pa rin ang nagpapatahimik sa alon. Ang Panginoon Diyos pa rin ang siyang, hallelujah, tinatawag natin it will calm the storms in our life. Hallelujah. Ang sabi niya po dito sa verse 10, Thou hast broken Rahab in pieces as one that is slain. Thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. Praise the Lord. Ang sabi niya po dito, iyong pinagwaray-waray ang Rahab na parang napatay. Iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ng bisig ng iyong kalakasan. Praise the Lord. Ano nangyari kay Rahab, mga kapatid? She was a Gentile prostitute before. Praise the Lord. Ngunit nung kanyang nasumpungan, nung siya nasumpungan ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ano po nangyari, mga kapatid? She was broken. Ano pong ginawa? Ginawang broken. Spirit and a contrite heart. Ano po yung broken na yung, mga kapatid? Sinira niya ang mga tinatawag na mga bagay, hallelujah, ng kasalanan sa kanyang buhay. Praise the Lord. Hindi ba, mga kapatid? The immorality that happened in the life of Rahab. Praise the Lord. Ilang spirit yung sinira ng ating Panginoon Diyos. It is 7 spirits in that immoral life of Rahab. Praise God. Hallelujah. At ano sabi ng ating Panginoon Diyos? Thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. Praise the Lord. Ang enemies na yung, mga kapatid, yung unang part lang, mga kapatid, that is to Rahab, to the bride, to the Gentile, na tinawag ng ating Panginoon Diyos. Pero yung pangalawang, mga kapatid, the enemies, that is the enemy. Hallelujah. Na tinanggal ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Alam po natin, mga kapatid, our enemy, it is the flesh, the deeds of the flesh, the spirit of the devil. Praise the Lord. Yes, sinasabi po natin, mga kapatid, na sa totoo lang, hindi naman natin kaaway ang demonyo. Hallelujah. The true na kaaway natin, it is the flesh. Pero hindi naman natin kaibigan yung demonyo. Hallelujah. Because, ano po, mga kapatid, alam po natin, mga kapatid, iyan po yung ang kaaway ng ating Panginoon Diyos. It is the devil. Conflict between Satan and God.
Praise the Lord. Hallelujah. It is the conflict between Satan and God. Praise the Lord. At syempre, kaaway natin yung demonyo. Hindi natin yung kaibigan. Hindi natin body-body yan, mga kapatid. Praise the Lord. Tuloy po natin, mga kapatid. The heavens, thou hast, verse 11, the heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Verse 12. The north and the south, thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Praise the Lord. Hallelujah. Kung titingnan mo, mga kapatid, ang hilagaan at ang timugan, mga kapatid, paano natin may papaliwanag yun, mga kapatid? The north and the south ay nilikha ng ating Panginoon Diyos. That is infinite. Titingnan natin, mga kapatid, paano papaliwanag yung direction ng south at saka north? That is opposite direction. And that is infinite. And that is God Himself. Hallelujah. There's only one infinite, and that is God. Praise the Lord. Tuloy po natin, mga kapatid. Thou hast a mighty arm. Strong is thy hand, and high is thy right hand. Hallelujah. Sino po ba yung strong and mighty right hand of God? Amen. Hallelujah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Praise the Lord. Kaya nga, ano ang hilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay hindi mahirap sa ating Panginoong Diyos. Maging karamdaman man na kanser, maging sitwasyon man na napakahirap, maging ang bagay man na hindi na natin kaya, pag hiningi natin sa ating Panginoong Kristo, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, hallelujah, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Sa tao, imposible. Pero sa ating Panginoong Diyos, lahat ay posible. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang kapunin sa ating Panginoong Diyos, walang mahirap sa ating Panginoong Diyos kung tayo mananalig lamang, mananampalataya. Hallelujah. Praise God. Meron bang mahirap sa ating Panginoon Diyos? Wala. Yung mga imposible sa ating buhay ay naging posible. Praise the Lord. Mahirap sa tao, mahirap ang mga natural na bagay sa tao, pero sa ating Diyos na supernatural, hallelujah, maging ang supernatural na bagay ay ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Gaano pa kayo mga natural na bagay? Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy natin, mga kapatid. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Ulitin natin sa salitang Tagalog. Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. You can say, this is our God. Ang ating Panginoong Diyos, hallelujah, ay kinamumuhian niya ang tinatawag nating kalikuan o crooked things or crooked way. Ayon ang ating Panginoong Diyos. Justice. Ano sabi niya po dito? Justice and judgment, mercy and truth ay nasa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, pag wala tayo sa mga ganitong bagay, praise the Lord, hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoong Diyos. If we approach God, hallelujah, with unrighteous heart, hallelujah, na hindi natin may suko sa ating Panginoong Diyos, hallelujah, ay hindi tayo makakalapit sa ating Panginoong Diyos. Yes, wala tayong katuwiran, wala tayong kabanalan, but God is looking in our hearts. What is the desire of our hearts? Do we desire, hallelujah, for us, hallelujah, to be changed by God in our hearts? Praise the Lord. Yan ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Ang nasa ng ating puso. Our power of decision. Praise the Lord. Hallelujah. Our power of decision. Dahil relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa. Dahil mahal natin siya.
Hindi po tayo napipilitan ng mga kapatid na magsimba o dumalo sa gawain na ating ibinibigay para sa Panginoon Diyos. Hindi po. Dahil meron po tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ang pagdalo sa gawain, hindi lamang po tayo na obliga. Hallelujah. Bilang isang tinatawag na message believer, hindi po. Dahil kung mahal natin ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, nais natin siyang katagpuin sa Kanyang salita. Praise the Lord. Kaya naalala ko nga sabi nga ni Brother Abraham, praise the Lord, maglilingkod. Hallelujah. Si Sister Christina, it is because of the Lord, hindi dahil sa akin. Kaya kahit na mawala ako, praise the Lord, magpapatuloy siya. Yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. Don't misunderstand me na kamuhayan natin ang ating asawang lalaki o asawang babae, magulang, tatay, nanay, o kapatid man na wala sa Panginoon. Hallelujah. Don't misquote and misunderstand me. Pag hindi sila naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, maging matalik natin kaibigan, hallelujah, hindi po tayo susunod sa kanilang yapak. Yun ang nais kong sabihin. Tayo ay magpapatuloy pa rin sa ating Panginoon Diyos. Maging ang magulang man natin, hallelujah, ay pigilan tayo. Dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon Diyos, tayo ay nagpapatuloy. Per adventure na mangyari sa atin. Hallelujah. Praise God. At kailanman hindi yan makakalimutan ng ating Panginoon Diyos. I'm saying this, mga kapatid, hallelujah, because during my childhood, hindi kami makadalo ng prayer meeting. Dahil sinasara yung pintuan. Paano ka makakalabas ng pintuan? Nakalak yung harapan. Ang bukas yung sa kusina lang at nandun siya naliligo. Praise God. Alam niya yung oras ng gabi ng panalangin. Hallelujah. I'm not, that is before. I'm just only testifying, hallelujah, the goodness of the Lord. And the grace of the Lord is in my father. Hindi ko siya dinidegrade. I love my father, whatever, whoever he is. Because dahil sa balakang ng ating mga magulang, ng ating tatay, because of the loins of our father, hallelujah, ay narito tayo dito sa lupa. God has used them. Hallelujah. Praise the Lord. But the thing I'm always saying, hallelujah, yung sinasabi ng scripture, na love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Kung ang iyong pagmamahal sa akin, ano sabi ng scripture? Pagmahal natin ang ating mga magulang, mga kapatid. Praise the Lord. Mga mahal natin sa buhay ng higit pa sa ating Panginoon Diyos. Ano sabi ng scripture? Even you are not worthy. Praise the Lord. Dahil ang buhay natin ay buhat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. And greater the love of God sa bawat tao dito sa lupa kaysa sa natural na magulang. Dahil nais ng ating Panginoon Diyos na ni isang kaluluwa ay walang mapahamak. Ganun kadakila ang pagmamahal ng ating Ama sa langit. Higit pa kaysa sa ating natural na magulang. Praise God. Minsan nga, magandang intention ng mga magulang sa kanilang mga anak para hindi masaktan. Pero hindi pala yun makakabuti. Higit pang alam ng ating Panginoon Diyos kung ano ang makabubuti para sa lahat. Praise the Lord. Magbuhat sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, alam ng ating Panginoon Diyos kung ano makabubuti para sa bawat isa. Be faithful unto the Lord, mga kapatid. Hindi po kayo nagiging faithful dahil sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Hindi po. Saan man tayo mapatungo, mga kapatid, huwag natin kalilimutan. It is our relationship to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. And the Holy Ghost will guide you unto all truth. Hindi lamang po all truth na kaalaman o revelation, hallelujah, to the Word of God, kundi lahat-lahat po. Yan po ay
lalabas sa ating buhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. That's why every servants of God in every church preaching very hard. Hallelujah. When it comes to the Word of God. Dahil meron pinapakita ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Scripture, whatsoever ye have done unto my servants, ye have done it unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko hiningi, mga kapatid, na itaas nyo ang nagpapagal sa inyo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Bigyan natin ng reverence and love na higit ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pahalagan natin ang bawat napapakinggan natin. Praise God. Because it is God speaketh to His sons and daughters in every local churches. Kaya nga't mga kapatid, even those naging kapatid natin that will be in the streaming, mga kapatid, makinig po ang bawat isa sa bawat nagpapagal sa nobya ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kinaroroonan ng iglesia. Hallelujah. Yes, you can, pwede tayong makinig sa iba't ibang mga iglesia, mga iba't ibang streaming. But, hallelujah, ano man ang leading ng ating Panginoong Diyos sa kanyang ginagamit na nagpapagal in that certain local church, take heed unto them. Hallelujah. Dahil hindi po basta-basta yung nakaatang, hallelujah, sa bawat balikat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nakasalalay po sa kamay ng mga nagpapagal sa bawat iglesia, ang bawat kaluluwa na nakapaloob. Basta naisip ko, mga kapatid, hallelujah, salita ng ating Panginoong Diyos na sa tuwi na ako'y nililinis, washing by the water of the Word of God. Hallelujah. Than sugar-coating preaching. Praise God. That is the most important for us. Hindi po ito do's and don'ts, mga kapatid, but it is always by the washing, by the water of the Word of God. Nililinis ng salita ng ating Panginoong Diyos ang bawat kaluluwa at spirito ng kanyang mga anak. Praise the Lord. At tuloy natin dito, mga kapatid, sa verse 16 at mga 3 verses na lang ito, mga kapatid. In thy name, verse 15, mga kapatid. Blessed is the people that know the joyful sound. Kita natin, mga kapatid, after ng pagtatabas ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita, meron naman po nakalakip dito. Blessed is the people that know the joyful sound. There is a new song. There is a joyful sound. And the book became new unto us. Ano po yung, mga kapatid, joyful sound na yan? Yung new song na yan, mga kapatid. Ano po yung new book na yan, mga kapatid? Walang iba, mga kapatid, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. And this book became a new book unto us. Joyful sound. Hindi po yan awitin, mga kapatid. Hindi po yan melody. Hindi po yan lyrics na mga tugtog. Hindi po, mga kapatid. That joyful sound, that is our new song. That the new book ay napahayag na sa atin. The Bible became a new book unto us. Praise the Lord. The Bible became a new book unto us. Ano sabi niya po dito, mga kapatid? They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Ito po yun, mga kapatid. Magiging joyful sound na lang sa atin. Magiging new song sa atin. Magiging new book sa atin na salita ng ating Panginoon Diyos. At hindi na po mabigat sa atin. Ano po sabi niya dito? Sila ay lalakad
They will walk in the countenance. Praise the Lord. In the light of thy countenance. Ano po yung liwanag ng kanyang tinatawag na countenance o mukha, mga kapatid? Praise the Lord. Yung Diyos na mismo, personally, nakasakasama natin sa buhay natin. What is our light? O Lord, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my life. And that is the word of God. Napakadilim ng mundong ito. Puro kasalanan nakikita natin, mga kapatid. Praise the Lord. Sa mundong ito, kung ano yung mga lumalabas na nagtetrend sa mga social media, yan ang usong-uso. Kahit na immorality, kahit na kasalanan, kahit na ikasisira sa kaisipan ng mga kabataan, yan ang lumalabas. Praise the Lord. Ano, mga kapatid, yung TikTok na yan na sinasabi, mga kapatid, yung salitang TikTok pa lang, parang tinutoktokan na yung kaisipan natin, di ba, mga kapatid? Yung pangalang TikTok, dapat nakita na natin yun, na hindi mabuti yun. Parang tinutoktokan lang tayo ng diablo sa ating kaisipan. Di po ba? Tapos magsasayaw dyan sa harapan or whatever yung ginagawa. Yung prank or cheat or whatever. Di ba? Tapos siya ng milyon-milyon. Praise God. Yan ang mabili, yan ang popular. Pero pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos, wala pang 10, wala pang 20. Praise God. Our Lord Jesus Christ, nang siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, it is only 700 or 800 people knows that He was here on earth. Buti ka pa nga, meron kang friend na may 1,000. Our Lord Jesus Christ, wala pang 1,000 nakakaalam na siya dumating dito sa lupa. Praise God. Hindi po magiging popular ang mga anak ng Diyos kailanman. Dahil hindi po tayo dito sa lupa. Tayo ay buhat sa itaas. Praise the Lord. Tuloy natin, mga kapatid, magtatapos na tayo. In thy name shall they rejoice all the day. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, andun lamang po ang ating kagalakan. And in thy righteousness shall they be exalted. Praise the Lord. Sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos na nasa bawat kanyang mga nobya. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Shall they be exalted. Sila ay may exalt. Hindi po tayo ang mag-exalt sa ating sarili, kundi ang Diyos mismo. Di ba sinabi ni Scripture na ang sino man nagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos ay kanyang itataas. Praise the Lord. Hindi mo man nais na itaas ka ng Panginoon Diyos. Pero once that you please God in your life, hallelujah, He will make your heart rejoice. Itataas ka niya. Ako ni minsan ayaw ko na itaas yung aking sarili, mga kapatid. Ang nais natin, ang Diyos lang may taas natin. What I'm always preaching, mga kapatid, it is a reverence. Praise the Lord. Kung ako man nagpapaalala, mga kapatid, it is a reverence. Pagpapaalala po, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, ayaw ko po, mga kapatid, na danasin natin yung pagtuturo pa ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Ano sabi ng Scripture? Papaalala ko lang, mga kapatid. It is, we cannot deny it in the Scripture. Ano sabi ng messages ng Scripture? Double honor. Those that are labor sa salita ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. And the Lord will bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi mo kasi maihiwalay yung prophet at saka yung message. If you disrespect the prophet, the God that was in the prophet, you disrespect also. Ganon din ang kapatid mo. If you disrespect those, especially those that labor unto the Word of God, it is not special. It is because that God, hallelujah, is working para po sa that gift, that word, it is for the children of God. Praise the Lord. Hindi ko hiningi yung mga kapatid na ako'y magiging tanyag o respeto na pinakamalaki. No, it is the reverence. Hallelujah. It is a reverent character. Praise the Lord. Sa bawat isa
Dahil without love, without reverence, without respect, there is no love at all. Magkapatid po yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. You know why? Because we have to be in our position. We know that Jesus Christ is our head and the church is the body. Praise the Lord. At yan po ay nagpapasakop ang katawan sa kanyang ulo, kaya dinicide ang ulo na sa taas para magpasakop ang kamay pa kung saan pupunta. Anong nasa kaisipan, ayun ang gagawin ng katawan. Praise the Lord. Hallelujah. Gayon din mga kapatid, hallelujah. Sa loob ng iglesia. Hindi ako nagsabi niyan. Sinabi ng mensahe at sa kasalita ng ating Panginoon Diyos. This is a reminder, my brethren, not only here but those that are listening, mga kapatid. Hallelujah. In the local church, don't forget the double honor for those that labor for every bride of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Whatsoever ye have done to the least of my servants, you have done it unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa loob ng tahanan, there is an order. Our God is a God of order. Sa loob ng tahanan, sino po ang ulo ng tahanan? Hindi po ba the husband? And the wife is the body? Praise the Lord. Dahil pag hindi na napasakop ang asawang babae sa asawang lalaki, it will not be in order. At maging kuminsan ang panalangin na hindi mo maramdaman sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. It is because of the orderly na hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Our God is a God of order. Praise God. I am saying this to help ang bawat isa. Because still, in different churches, mga kapatid, hallelujah, marami pa rin po mga kapatid, pagdating sa character, sumasablay. Praise the Lord. Marami ang sumasablay. Yung pastor, walang pinag-aralan, at ang miyembro, maraming pera, mayaman, paano mo papasakop? Mas matalino pa, mas marunong pa ang miyembro kaysa sa pastor. Ngayon pa nga lang mga kapatid, may mga tablet. Maturuan lamang, may nakita lamang, nalugod sa puso. Hallelujah. Hindi na, wala nang pagkilala. Ang sinasabi pong pagkilala mga kapatid, it is the respect and subjection. Hindi po natin yan makakailan mga kapatid. You know that even, sinabi sa message, ewan ko kung nakita nyo yun, nabasa nyo yun. You know that sometimes, the pastor of the church is over-suspicious. Ano sabi ng message? He has a right of it, sabi ng prophet. Because he is the one taking care of the Word of God para sa kanyang pinagpapagalang mga tupa. Sinabi niya ng prophet, maliwanag yung mga kapatid. Dahil ayaw niyang mayroong makalabas na, hallelujah, na kanyang pinagpapagalang na tupa. That is what misunderstood a lot of times, hallelujah, ng mga anak ng Diyos. Praise God. Yan mga kapatid, hallelujah. Huwag natin kalimutan yung old-fashioned Christian life, character. Nasa modern world na tayo, modern spirit, but the Word of God remaineth the same. Praise God. Yan, nabanggit ko kanina, may tablet, naturuan, mas marunong na sa pastor. Hindi natin kinakailangan. Ang Panginoon nagpapahayag siya sa kanyang mensahe. But you have to listen to the servants of God. Huwag natin kalilimutan yung mga kapatid. Saan man tayo maidako ng ating Panginoon Diyos kung meron pang panahon. We have to behave in the character being the bride of our Lord Jesus Christ, a true Christian. Praise God. Hallelujah.
At totoo yun, pagka mayaman, mga kapatid, mahirap makinig. Mahirap makinig. Mas maganda pa yung walang-wala sa probinsya. I'm always telling this because I experienced this since my childhood. Yung mga walang-wala po, mga kapatid, hallelujah, they have so much reverence unto the Word of God and give the due honor unto the servants of God. It is because they have a faith to what the Word of God saith. Nagtitiwala, hallelujah, ang bawat isa. Pag walang-wala ang isang tao, magtitiwala na yan sa ating Panginoong Diyos. Pero hanggat merong kakayanan, merong lakas, merong kayamanan ang isang tao, na hindi lubos na isuko ang puso sa ating Panginoong Diyos, meron tinatawag nating reservation sa bawat puso. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo in this last 3 verse, mga kapatid, sabi niya sa verse 49, we have to jump to the 49 and to the last verse. Verse 14, sabi niya pa dito, Lord, where are thy former loving kindness? Sa verse 48, ikon natin dito sa verse 48. Verse 47, remember how short my time is. Wherefore thou hast made all men in vain. Hallelujah. Napaka-iksi lamang ng buhay ng tao, mga kapatid. Maiksi lamang ang may ilalaan natin para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, wherefore hast thou made all man in vain? Verse 48, what man is he that liveth and shall not see death? Hallelujah. Sabi niya po dito, sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan? Hallelujah. Kahit kung ito'y maiisip lamang ng tao, magkakaroon yan ng takot sa ating Panginoong Diyos para sa kapakanan ng bawat kaluluwa. Praise the Lord. Nasabi niya po dito, tuloy natin, mga kapatid, which thou swearest unto David in thy truth. Hallelujah. Sabi niya po dito, Panginoon, saan nandoon ang iyong dating mga kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat? Verse 50, remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do beat in my bosom the reproach of all the mighty people. Salitang Tagalog, alalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod, kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ang pagdudusta ng lahat na makapangyarihang bayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ito'y daing ni David. Tandaan mo ang pagdudusta, the reproach ng iyong lingkod. Hallelujah. Praise the Lord. Na anong sinasabi niya dito? Makapangyarihan. Mighty people. Hallelujah. Yung mga taong makapangyarihan. Yung mga taong, hallelujah, umaalipusta sa bawat anak ng ating Panginoong Diyos. Ito ang panalangin natin. Panginoon, tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Hallelujah. Ang pagtatapat ng iyong lingkod, ang pagtatapat ng puso, the integrity of mine heart, sa kalagitnaan ng aking pagdudusta sa pagkukutya sa iyong lingkod. Hallelujah. Reproach for the cause of the Word of God. Pagdudusta, alang-alang sa salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo akong kalilimutan, O Panginoong Kapong Diyos, sa aking pagdudusta, alang-alang sa iyong pangalan. Hallelujah. Verse 59, 51. Wherefore thine enemies have reproached, O Lord, wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed. Sabi niya po dito sa verse 51, na idinusta ng iyong mga kaaway, O Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahiran ng langis. Hallelujah.
Sino ang kaaway ng ating Panginoon? It is the devil. Hallelujah. Na gumagamit sa bawat tao upang alipustahin ang anak ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi niya po dito? Hallelujah. Na ang kaaway ng ating Panginoon Diyos siyang nagdulot ng kakutsaan. Hallelujah. O pagdudusta sa anak ng ating Panginoon Diyos na lumalakad. Hallelujah. Sa paglakad ng mga pinahiran ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Kung tayo ay lalakad sa salita ng ating Panginoon Diyos, tayo ay kamumuhian ng sanlibutan. Kailanman ay hindi tayo kalulukuran o sasang-ayon ng sanglibutan sa mga anak ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang kasakasama ng kanyang mga anak. Hallelujah. At ang sanglibutan ay hindi tinanggap maging ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ni hindi man siya nakilala at hindi siya tatanggapin kailan pa man. Hallelujah. Kaya't mga kapatid, kung tayo man ay nakakaranas ng pagdudusta, pagkukutya, alang-alang sa ating pamumuhay, sa salita ng ating Panginoon Diyos, ay huwag tayo mabahala. Dahil sinabi ng ating Panginoon Diyos na hindi ikaw ang kanilang kinukutya, kundi ako na nagpapahinga, nananahan sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Last verse, sabi niya po dito, Blessed be the Lord forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Kaya't mga kapatid, tunay mga kapatid, ang isang buhay Kristiyano ay hindi po tinatawag na magana at madali dito sa sanlibutan. Hallelujah. Pag tayo ay nasa Panginoon Diyos, lahat ng espiritu ng dyablo ay laban sa kanyang mga anak. Ngunit may pangako ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagdudusta, hallelujah, alang-alang sa kanyang salita. Pangako ng ating Panginoon Diyos na tayo kanyang sasamahan. Hindi niya tayo iiwan. Maging tapat tayo sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At higit na tapat ang ating Panginoon Diyos kailanman ay hindi nagkulang at hindi ipinagkait ng ating Panginoon Diyos ang kanyang katapatan sa atin. The unfailing realities of God, hallelujah, ay hindi magmamaliw sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Mga kapatid, nawa ang salita ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ang ating, hallelujah, higit na may sa buhay, sa ating puso, sa ating buhay, ating kaluluwa, buong ating lakas. Hallelujah. It is not the intent para masaktan, magdulot ng kabigatan ang salita ng ating Panginoon Diyos, kundi ito, mga kapatid, is there a balm in Gilead? Meron pa bang balmo sa Gilead? Hallelujah. Nasaan ang mga manggagamot? Praise the Lord. Ang salita ng ating Panginoon Diyos ang siyang ating buhay. Mapait man pag nilunok, ngunit pagdating sa ating, hallelujah, in our belly, it is sweet as honey. Meron may dudulot na kagalingan sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. It is because the Word of God, it is God Himself, the Holy Ghost, ang siyang mananahan sa bawat kanyang mga anak. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, I invite you, mga kapatid, that you have to pray unto the Lord as we give respect and reverence unto the Lord. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God. Blessed is thy name, O Lord Jesus Christ, forevermore, and amen and amen. For you are our God, our just, our merciful, and our truthful God, Almighty Father.
hallelujah, justice and judgment, mercy and truth, O God, is before thy face, Almighty Father. And Lord God, hallelujah, that is, hallelujah, the desire of our hearts, O God. Ang inyong salita, Ama, na inyo pong ibinigay, O God, para po sa inyong mga anak, O God, that is the desire of every hearts of your children, Almighty Father. And Lord God, that is the prayer, O God, of your children, O God, of your bride, Almighty Father, na let thy kingdom come, Almighty Father, and thine will be done, O God, as in earth as it was in heaven, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God. Praying to you, Father, na sa bawat inyong mga salita, O God, hallelujah, mabigat man pakinggan, sakit man, O God, hallelujah, na ito'y tawatagos sa laman sa puso, Ma. Ngunit, Lord God, hallelujah, sa kagalingan, O God, hallelujah, ang idinudulot po nito sa bawat kaluluwa hanggang sa Espiritu, O dakila ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, nawa po, Ama, kayo'y naluwalhati, Ama, sa inyong salita, O God, na that, hallelujah, na siyang in-embrace ng inyong mga anak, O God, ng bawat inyong mga anak, O Panginoon ko pong Diyos. Ang siyang, Lord God, hallelujah, ang satisfying portion, the virtue, O God, the life, O God, the satiation, Almighty Father, the contentment, O God, ay walang iba kundi sa inyo lamang, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, our life, Almighty God, it is you, Almighty God, in us, O God. Our strength, Almighty Father, is the joy of the Lord, O God. And Lord God, hallelujah, our contentment, Almighty God, is the Holy Ghost in us, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, nawa Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, kayo, O God, ang siyang, Panginoon ko pong Diyos, ang siyang Lord God, hallelujah, that will be, Lord God, anointing, O God, unto your word, Almighty God, and every heart, O God. Kayo, O God, ang siyang magtanim sa bawat inyong binhi, Ama, in the bedding ground of your children, Almighty Father, and that is in the hearts of your children, O God. At Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang magliwanag, Ama, the Son of Man, the sunlight, O God, ang siyang magliwanag sa bawat puso ng inyong mga anak, Ama. And Lord God, hallelujah, to be watered, O God, by the washing, by the water of your word, O God. And Lord God, hallelujah, the strength, O God, the life, Almighty Father, ay buhat po sa inyo, Ama, for thou art our fountain of life, O God. Ang siyang, Lord God, hallelujah, patuloy niyo maisalin, Ama, sa inyong mga nobya, sa inyong mga anak, Ama, aking pong panalangin, O God. Nang sa gayon, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, hindi na po, Lord God, hallelujah, ma-pleased, O God, ang bawat desire ng bawat puso, kundi ang ma-pleased po, Ama, ay kayo na mismo, O God, na sa bawat puso ng inyong mga anak, Ama. Lord God, hallelujah, I'm praying to you, Father, that you will bless every heart, O God, every soul and every spirit, Ama, that is, Lord God, hallelujah, na nagmamahal sa inyong salita, Ama. And Lord God, hallelujah, I commit to you, Father, all of the praise, O God. We give unto you all of the praise, O God. We love you, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. All praise belongs unto you, Father. Amen. Hallelujah. At sa ating pong panalangin, mga kapatid, mayroon pa kayong nais na maidagdag sa ating panalangin. May dadagdag pa natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At claim lamang natin, Sister Christina, ang complete healing ng ating Panginoon. Kung meron pang natitira, that is the application of our see, the confession. Amen. And the Lord is faithful. At yung huwag natin kalilimutan ano po ang ating mga nasa ating buhay. Maging natural man, hallelujah. Kay Brother Rest, isama natin sa prayer, yan nabanggit nga kanina, about chest. Okay naman yung chest, parang Pananakit. Mabigat ang likod. parang pressure siguro. Amen. Hallelujah. Kala kasi kanina medyo masakit. Tapos nawala. Nawala lang sobrang to. Sa bigat sa likod. Amen. Tsaka sa ganun. Pananakit sa mga katawan. Amen. Message lang po si Brother Sherwin kanina lang po. Magandang gabi po mga kapatid, kasama po ako sa inyong panalangin. Nagpa-check up po ako kanina umaga yung sa COVID kasi may nag-positive na po na kasama namin. Sana po ay maging negative po yung result ng test ko bukas. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Actually, amen. Kasama na siya sa ating prayer list. Hallelujah. Nabanggit ni Brother Dicky na silang lahat may COVID test.
sila Brother Bernie, si Brother Dicky, at isasama natin sa prayer ang ating mga kapatid. Si Sister Ann po, yung lola niya po ay tinubuan po ng bukol sa leg. So, hindi po alam yung mapa-check up dahil sa dami ng COVID. Hindi ina-advise na pumunta yung mga senior baka maawa lang namin. Isama daw. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tapos yung sa akin naman po, si Sister Grace po, nakabalik na siya ng biyahe ng ibang araw. Nagbiyahe po sila sa London. Pagbalik po nila dito, sinoffice po ulit silang lahat. Nagmamaging okay po. Hallelujah. Amen. Sama natin sa panalangin mga kapatid. Patuloy ang hallelujah, ang kagalingan, ang protection sa bawat mga COVID test na ginawa sa ating mga kapatid at gagawin sa ating mga kapatid. At kailan siya nag-test ng kanang COVID test, Brother Nathan? Pagbaba po nila, Diretso. So, yung result na lang inaantay. Sister Grace, amen. Yung sa akin, malaki po doon sa, kasi mag-expire na yung visa sa 16. Amen. Kaya pa rin. Sama natin. Sa, Amen. Patuloy nating ipanalangin yan sa Panginoon mga kapatid. Yung sa visa ni Brother Aresti. Provision ng Panginoon for that settlement. Hallelujah. Hallelujah. So, idagdag natin mga kapatid sa ating mga prayer yung COVID test nila, Brother Dicky, Brother Bernie, Brother Sherwin, isama natin sa prayer. At again din ang complete healing ni Sister Christina, ating patuloy na pagkatiwala sa Panginoon. At again din mga kapatid, ang kagalingan para sa tumubo na mas sa leeg ng lola ni Sister Rose Ann. At again din sa COVID test ni Sister Grace na ang Panginoon ang siyang mag-ingat, maging maayos yung resulta ng COVID test ni Sister Grace. Amen. Hallelujah. At again din mga kapatid, isama natin sa prayer yung Sister Baby Erica na positive sa COVID test sa kamag-anak nila, Sister Emily ata, yung sa kanilang compound. Ito yung nabanggit niya dati pa. Sama natin sa panalangin. Patuloy natin isama sa prayer. At baby pala yon, yung isang nag-positive sa COVID test. Sama natin sa prayer. At again din mga kapatid, patuloy natin isama sa panalangin si Sister Lovely Joy Salas, yung nagkaroon ng trauma sa pananakot ng pulis. Isama natin sa panalangin. At maging yung sa visa renewal ni Brother Resti, patuloy nating idulog sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang provision ng ating Panginoon Diyos ang ating hilingin. Maganap ang pagkilos ng ating Panginoon. Hallelujah. At alam natin na merong 3 months na grace period ba yun? Pero hindi pa rin nawawala sa ating pananampalataya na may magagawa ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Beyond sa ating in-expect. At pagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon Diyos at idulog natin na masiti sa ating Panginoon Diyos ang bagay na ito, mga kapatid. At ganyan din ang pananakit sa likod ni Brother Resti. Isama natin sa ating Panginoon Diyos ang kanyang katugunan, kahilingan, healing touch ng Panginoon. At ganyan din mga kapatid, sama natin patuloy sa Panginoon Diyos ang kagalingan para kay Brother Elias Amparo sa kanyang arthritis. Hallelujah. At Brother Jose Samojo sa kanyang leukemia. Mga panalangin natin na mga dinudulog sa Panginoon, isama natin patuloy sa panalangin.
Deepak Malay sa multiple myeloma, kay Brother Joseph Milgar sa kanyang stroke, at merong karagdagan Sister Priscilla Comal sa yung tinatawag na post-craniectomy healing, yung kung titingnan lumubog yung parting ulo ng isang asawa ng katrabaho ni Brother Dicky. At kung doon is ang tawag doon craniectomy, mga kapatid, ng pagka-opera yon sa kanyang ulo, tinanggal yung bungo para ma-evacuate, ma-flush yung dugo na nasa utak, sanhi ng aksidente, pagkabundol sa aksidente. At kadalasan ibinabalik yung bungo na yon, yung bungo, kasi tinatanggal yun eh. Kuminsan, it takes weeks para ma-drain yung mga fluid na nagkokos ng swelling at saka blood na nasa utak. Kaya tinatanggal yung bungo. Pero ibinabalik din yun dahil yun ang protection sa utak. At yung kaso ng Sister Priscilla ay lumuob. Hindi ko natanong, nakumpirma kung naibalik ba yung bungo. Kasi kung minsan, it takes months yun bago binabalik yung bungo. At pag hanggang hindi nababalik yun, lumulubog yun. Dahil wala yung protection, wala yung tinatawag na cranium vault protection. At we're praying to the Lord na nawa, kung naibalik man yun at still naging malalim yung kanyang ulo, panalangin natin sa Panginoon Diyos, ating Panginoon, na ang kagalingan ng ating Panginoon. At yung sa COVID testing nila Brother Dicky bukas, Brother Sherwin at Brother Bernie, nawa, ingatan sila ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At alam natin na dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Kahit na nagkukulang ang kanyang, hallelujah, kanyang mga anak, ngunit ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay napakadakila. Hallelujah. At hingin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ganyan ang protection na patuloy ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kay Brother Ranjit, isama natin sa prayer yung schedule nila. Brother Percy, sa kanilang trabaho, patuloy natin idulog sa ating Panginoon Diyos. At ganyan din kay Sister Gloria David, para sa kagalingan sa kanyang atay, patuloy natin idulog sa Panginoon Diyos. Hindi tayo nawalan ng pananampalataya, hindi tayo napapanghinan dahil ang Diyos mismo ang nangako sa atin. It is the same case na pinagaling ng ating Panginoon Diyos sa tiyahin ba o kakilala ni Brother Dicky, na same liver disease. He is the same God. Hallelujah. Na patuloy natin ipagkatiwala at idulog sa Panginoon Diyos itong kay Sister Gloria David. At yung kay Sister Marie, mga kapatid, patuloy natin, isama natin sa prayer, mga kapatid, dahil meron silang property, personal property nila, na nawa ang Panginoon Diyos ang siyang tumulong sa kanila, hindi na humantong sa husgado o ano pa man legalities, yung properties nila na maging maayos. Bukod sa property ng mother niya na dati nating idinudulog, in coming September ay merong huling hoping and I'm praying, expecting from the Lord na nawa yun na pa yung huling pag-uusap niya sa property ng mother niya and between those people na nag-squat. At yung kay Sister Marie, isama natin sa prayer na nawa hindi ito madukot o makuha ng ibang tao dahil merong nagnanais na makuha yung property nila sa part ng Tanay ata. Isang general ata na gustong makuha yung lote nila. Sama natin sa prayer na proteksyonan ng Panginoon sila, Sister Marie, at maging maayos yung kanilang property at mapakinabangan. Hallelujah. Ang ating kapatid. Ganyan din kay Sister Emily, sama natin patuloy yung kanilang kahilingan about their property. Brother Roderick, sama natin sa prayer. Brother Raymond, ang biyaya ng Panginoon Diyos ang maabot ang ating mga kapatid. At ganyan din kay Brother, hallelujah, patuloy nating ipagkatiwala sa Panginoon Diyos ang pagbabalik ni Sister Myrna. At ganyan din kay Brother Abraham, hallelujah, in the time na
magbukas na yung tinatawag na flight, maganap ang kaloobang sakdan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At ganyan din, hallelujah, about the healing of Brother Bam, Brother Tony, Sister Shirley, we are confessing it unto the Lord. Hallelujah, na sila pinagaling na ng ating Panginoon Diyos. At ang restoration ng complete strength, hallelujah, ang ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos. At ganyan din mga kapatid, kay Sister Flor de Lisa, ang maging resulta nawa ng MRCP ay nawa ay ang pagkilos ng Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Diyos, ang siyang maganap na maging maayos ang kanyang MRCP result. Hallelujah. At ang sustaining strength ng ating Panginoon Diyos, ang kalusugan ng ating Panginoon Diyos. We have to apply the faith that God has been given unto us for Sister Flor de Lisa. At ganyan din mga kapatid, patuloy nating tulungan sa panalangin Sister Joy Prias sa kanyang ongoing treatment. At ganyan din kay Brother Alex Prias sa trabaho na hanggang sa ngayon ay it is still the situation, Brother Alex Prias. At yun po yung sinasabi po natin, yung sinasabi ko na pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos dahil ang Panginoon Diyos ay meron siyang katugunan sa pangangailangan ng kanyang mga nobya. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan yung mga kapatid, how we appreciate the Lord. At maging yung mga natitira pa mga kapatid, huwag po nating ikabahala o ikalumbay yun, kundi ating isuko sa ating Panginoon Diyos. Ano pa man ang ating mga pangailangan. Christopher Gascon sa kanyang leukemia ay patuloy nating idulog sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po sa natural na kagalingan, the most important nawa ay magkaroon pa ng time na masumpungan niya, mapakinggan niya yung mensahe. Na, hallelujah. Nawa ay magkaroon siya ng pagkakataon na malaman niya ang mensahe. Hallelujah. Sa Pilipinas. At salamat sa Panginoon Diyos ang kagalingan ni Brother Leviticoy sa kanyang mild stroke na pre-reserve ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Tulungan natin siya sa panalangin ang strength from the Lord, ang complete restoration. Kasi alam natin na medyo andun yung panghihina ng katawan, ngunit idulog natin sa Panginoon Diyos, ating Panginoon Diyos, na siya magbigay sa kanya ng kalakasan sa kanyang katawan. Brother Bello, patuloy natin isama sa panalangin yung kanyang anak na mayroong glaucoma sa kanang mata. At ganyan din si Brother Raymond, ang kaligtasan ng kaluluwa. Patuloy natin isama sa prayer. At ganyan din mga kapatid, ang schedule nila Brother Elmer, Brother Joe, ating isama sa panalangin. At pag-iingat ng ating Panginoon Diyos sa bawat trabaho ng kanyang nobya dito sa Qatar. Hindi lamang po sa Qatar Airways Company, kundi maging sa bawat company na pinagtatrabuhan ng bawat isa. Isama natin sa ating panalangin. At ganyan din mga kapatid, Sister, hallelujah. At yun lamang po mga kapatid, at atin ang tayo dumulog na sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga panalangin. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Hallelujah.